O pagtanggal daw sa pwesto sa NSC, o delegates daw, o tingnan natin. Ito, delegates to Pero yung Afghan, hindi delegates yun hindi delegates yun. Pasok. Pinalaga ng mga kritiko ng Marcos Jr. administration ang ginawa nitong pagtanggal bilang miyembro ng National Security Council kay Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi pa ng isang dating kadre na si Jeffrey K. Eric Celis, ang naging hakbang ni BBM ay kahalintulad ng ginawa ni Marcos Sr. bago ito nagdeklara ng martial law. Narito ang balita ni Almar Fersuelo. July 1950, sa administrasyon ni dating Pangulong Elpidio Quirino, nabuo ang National Security Council o Executive Order No. 330. Ang NSC ay isang sangay ng gobyerno na naglalayong mabigyan ng abiso at rekomendasyon ng Pangulo ng Pilipinas kaugnay sa kasalukuyang estado ng seguridad at depensa ng bansa. Binubuo ito ng Presidente ng bansa, Vice Presidente, Senate President, Speaker of the House of Representatives at iba pa na may kinalaman sa depensa at seguridad. Kaugnay nito, naging tradisyon na rin sa NSC na mananatiling miyembro ng nasabing ahensya ang mga dating Pangulo ng bansa dahil sa kanilang kakayahan at karanasan na labanan ang banta sa seguridad ng Pilipinas. Sa paglipas ng mga nagdaang administrasyon ay makailang beses na rin na iba ang komposisyon ng NSC. Ngunit sa panahon ngayon ni Bongbong Marcos Jr. na yata ang may kakaibang pagbabagong ginawa sa National Security Council. Dahil nito lang nakaraan ay naglabas ng Executive Order No. 81 ang palasyo na nag-uutos na tanggalin bilang miyembro ng NSC ang Vice Presidente at mga dating Pangulo ng bansa, bagay na pinalagan ng ilang personalidad. Ingot, di ba? Sa tinanggal-tagal ng panahon, ngayon lang nangyari sa pinakatangang presidente. Pag tanga presidente, lahat ng mangyayari sa Pilipinas, puro katangahan. Kaya ayan, magbilang kayo, napakarami niyan. At kritiko ng kasalukuyang administrasyon para sa dating Chief Presidential Legal Counsel ng Duterte Administration at batikang abogado na si Atty. Salvador Panelo, normal lang na magkaroon ng pagbabago sa NSC. Ngunit ang tanggalin bilang miyembro nito ang pangalawang Pangulo at ang mga dating Pangulo ng bansa ay malinaw na politika lang. But never sa reorganization na tinanggal ng Vice Presidente. For 74 years, nandun ang Vice President sa National Security Council. And for 37 years, nandun ang living presidents. Tapos suddenly, tatanggalin nyo. O tapos sasabihin nyo, tanga nga. Ingot nga Tangin na, paano? Yung mga namumuno, eto, isa tulog. Yung isa naman, putang ina, nagka-wrinkle sa mukha ng... mukha ng naluging biik. Itong mga mukha, tinan mo. Yung isa, tulog. Napuyat yata to, kaka-plancha ng buhok ng asawa niya. Ito namang isa, putang ina, sobrang pangarap maging presidente. Ayan laylay na yung pisngi. Kamukha na ni Drilon Tapos yung nasa likod, ayun puta si Barbie. Si Barbie Portesa, hindi si Barbie Portesa, tsaka si Barbie Almalbis. Si ano yan, si si Sandro parang tumatagos yung tingin Ito kasi mga namumuno sa bayan natin, kaya wala, puros kabulastugan na nangyayari. Reorganization? Hindi, ano ba tao mo nun? Utang ina yung mukha nito, palumpalo. Akala mo nakasinghot ng lion tiger katol na mga 3 kilo. Tamang speech na naman si Mokong Politika. Paliwanag nito, dapat hindi ito ginawa sa NSC dahil kung seguridad na ang pag-uusapan, dapat anya ay nagkakaisa ang bawat Pilipino. Sakto. Pagdating sa national security, dapat nagkakaisa. Ay, inanto, nag-iisa siya. Nag-iisa siya, ganyan ang takbo ng utak. Parang ewan ko rito. Pinaglihi yata ito si Bongbong Marcos sa higad Walang utak. Banta sa ating bayan. Alam po ninyo, kailangan ng presidente ng bansa ang talino,
ang kahusayan, ang karanasan ng mga taong makakatulong sa seguridad. Sabi ng iba, tama eh. You get lahat. Tangina, kaya tayo pinapatawag sa Congress eh. Andiyan dyan si Boss Dada oh. Tangina yan. Kaya tayo pinapatawag sa Congress dahil dito sa ano na to eh, video na to eh. Walang hiya naman talaga. But anyways, kailangan mo talaga lahat ng mga magagaling na tao. You surround yourself with experienced people para pagka meron kang hindi alam, you can ask for their advice. Ask for their 2 cents para malaman mo kung tama ba desisyon mo o ganito. Ang inaman takin mo, wala ka nang alam, nag-isa ka pa. Bopuls ka na nga, hindi ka pa, tinanggal mo pa yung may mga experience na, wala ka nang experience, buwisit ka. Kundi ka ba naman pinaglihi sa kulangot na may dugo? Hindi kasi kalaban eh. Kahit na ako kalaban sa politika, the national security must go beyond political borders. Hindi po pwede yan kasi seguridad ng bansa pinag-uusapan. Kahit magkalaban tayo sa politika, hindi tayo nagkakaintindihan. Kasi si Leni Robredo hindi tinanggal dyan ni President Rodrigo Duterte ever, kahit na obstructionist si ano. Alam niyo ibig sabihin ng obstructionist, mga partner? Mga boss mo partner. Ako sa Barotero Sesame, mga bossing. Ang ibig sabihin ng obstructionist, yung putang na parang wala nang ginawa talagang matino yung tao sa paningin mo. Si PRRD, puta, kahit ipagluto niya si Leni Robredo, hindi pa rin magiging masaya si Leni Robredo sa kanya. Na kahit ang ganda-ganda naman ng ginawa ni PRRD, pangit pa din sa kanya. Magkaroon nga tayo ng sarili nating Burj Khalifa, Eiffel Tower, kahit na Golden Gate Bridge dito sa Pilipinas, hindi pa rin matutuwa yun si Leni Robredo. Ganon ka-obstructionist yun, parang yung mga leftist yun, yung mga makakaliwa. Walang kasiyahan ng mga yan, kontrabidang mga buwaka ng shit na yan. Pero kahit gano'n ka kontrabidang hayop na yun, yung walang silbing tao na yun na si Leni, hindi niya tinanggal yan dyan sa National Security Council. Kahit nga binigyan niya pa nga yan ng posisyon sa anti-drug campaign niya di ba? Anong ginawa ni Leni Robredo nung nakapasok? Putang ina, kumuha ng mga numero, nagpa-interview. Nagsabi ng ganito ng numero ng mga namatay sa national TV. Pero gayon pa man, si PRD nagtrabaho, hindi na politika. Ginipit ba niya si Leni Robredo? Ginipit ba niya yung mga dilawan? Meron bang dinimanda yan kahit na isa? Nung hindi na siya presidente, meron ba siyang binalikan? Na pwede niya nang idemanda sa sobrang pangit ng mga sinasabi sa kanya? Wala. Kasi nga si PRD, all work, no politics. Putangin na itong bongbong administration, puro politika eh. Mga wala namang alam kung ano-anong pinaggagawa sa mundo. Pagdating doon, Pilipino tayo pareho. Kailangan magkaisa tayo rito. Kalimutan natin yung buwisit natin sa isa't isa. Hindi yung tatanggalin mo. Iba naman ang tingin dito ng isang geopolitical analyst na si Professor Herman Camentong Laurel sa eksklusibong panayam ng SMNI News. Sinabi nito na ang naging hakbang ni Marcos Jr. na tanggalin sa NSC ang mga Duterte ay malinaw na kumpas ng Amerika. Anya, nais ng mga Amerikano na matanggal sa kapangyarihan ang mga lider ng Pilipinas na nais ng independent foreign policy. Maging ang mga kalyado umano ng Marcos administration na kilalang panig sa kaliwang grupo ay natutuwa sa pagtanggal sa mga Totoo to mga bossing, na ang natutuwa rito, itong mga anak ni Satanas na to. Itong mga anak ni Satanas, ito si Brosa, si Castro, yan ang mga tuwan-tuwa dito sa pagkakatanggal. Kaya nga ang teorya ko dyan, I may be wrong. Kasi meron nga akong napanood na isang video na itong Makabayan Black, kine-question yung confidential funds ni Presidente Bongbong, yung budget ni Bongbong Marcos. Galit na galit sila garin kasi pinalulusot nila. Tsaka sino ba yun? Yung taga yung taga Malabon na congressman na puti-puti yung buhok.
O kine-question ng makabayan, yung confidential funds ni PBBM, ayaw nila. So, tinutuklaw-tuklaw na sila netong mga makabayan black. Siguro kulang yung ayuda. O, tumutuklaw-tuklaw yung makabayan black. Kaya palagay ko, ginawa ito kasi kumbaga, ang Marcos administration, hindi na nila deserve na mawalan pa sila eh. Hindi nila afford na mawalan pa sila ng kaalyado. Kasi unti-unti nang nalalagas yung mga kaalyado nila, pati yung mga retired and active military personnel nagpakita na ng pagkadismaya. Ang dami ng mga dating kampi sa kanya. Ang dami ng dating mga kampi sa kanya na ngayon bumabali-baliktad na. Oo, ang dami na. Ang dami ng nagkakasampalan na nga daw, nagkakasuguran na nga raw dyan eh. O, ganun na kahirap ang sitwasyon ngayon. Kaya sabi nila, hindi na natin afford na magkaroon pa tayo ng kaaway. Kaya pasayahin mo na lang yung makabayan black, tanggalin mo sa NSC yung mag-ama. Pag tinanggal mo sa mag-ama, it's another win for the makabayan black. Kasi nga, ginamit ng mag-amang Duterte, yaang National Security Council / mga intelligence communities, ginamit ng mga Duterte yan para ubusin ang mga lahi nito nila Brosas. Ito si Brosas, masamanda mo to, kaya hanggang ngayon buhay pa eh. Pero matindi ang matindi ang kampanya talaga niyan, mga bossing. So tuwan-tuwa itong mga to na tinanggal sila Duterte. Magpapakabait. Sige, hindi na muna kami titira sa inyo. Total, binanatan nyo na naman yung mga Duterte para sa amin eh. So hawak sila sa liig nitong mga makabayan black. Mantakin mo, ilan lang yung nagre-reklamo. Minsan nga, madalas 3 lang yan. Tapos takot na takot ang gobyerno sa mga yan. Putya, napakadali namang kalusin ng mga yan. Huwag mo lang pansinin para maging irrelevant eh. Duterte sa NSC. Ang Amerikano, of course, matutuwa ang Amerikano, ma-isolate yung nagtataguyod ng independent foreign policy. Sila Sara, sila Digong, at yung mga kahanay nila. But yung kampon nila Bongbong Marcos, nila Martin Romualdez sa Kongreso. Kampon ni Bongbong at Martin. Ibig sabihin, kampon ni Judas Barabas. Ni Judas at ni Barabas. Sige, diretso. Matutuwa rin kasi kasama nila sila Brosas, sila Franz Castro. Puta ka na Ano yung mga itsura niya? May mga sungay ang mga ayop Ano yung boboto yan? Si Castro at si Brosas tumatakbo, senador yan. Sila Paduano, di ba, sa Kongreso. Ito anya ang nais ng Amerika na mangyari sa Pilipinas, ang magkagulo at manatiling mahirap ang ating bansa, bagay na pinahintulutan umano ni BBM. Malinaw na malinaw, yun naman ang laging strategy po ng Amerikano at yung kanilang mga proxies. Bago umakap na naman si Bongbong Marcos sa mga Amerikano, before that, nagkakaisang bayan, nakafocus tayo sa economic development at recovery from the COVID-19 crisis. So we're losing our economic advantages and going into this chaotic, itong magulong mga politika na divisive na ginagawa ng Bongbong administration ngayon. Ngunit para sa dating kadre na si Jeffrey K. Eric Celis, kailangang ipaliwanag ni Bongbong Marcos Jr. kung bakit niya tinanggal sa NSC ang mga Duterte at ang mga dating Pangulo ng bansa. Wala na, pinaliwanag na. Hindi na kailangan ipaliwanag. Ganun yan eh. Ayun na, pinapa-impeach nga nila eh. So yan ang mga yan ang mga nagaganap sa bayang Pilipinas ngayon. Diyos ko po.